Hello Kathden fans! Ayan, medyo maganda, medyo mapagbigay at medyo galante ang ating vlog for topic para po sa Kathden mga kasombreros. Ito po yung pag-uusapan natin, yung generosity, yung pagiging mapagbigay, pagiging galante ni Sir Alden Richards mga sombreros. At itong video na to, sa mga nakapanood na mga sombreros, ito po yung prank call ni na Valin Montenegro at ni Mrs. Lovely Abella na kasamahan po ni Sir Alden sa Hello Love Goodbye Season 1. Ang senaryo dito mga sombreros ay tumawag si Valin kay Alden. Tapos na mangungutang po siya ng pera. Siyempre, pandemic that time. Tapos unang binati for example ni Ma'am Valin si Sir Alden sa mga recognitions niya, sa kanyang mga achievements. Tapos yun nga, no, pinutol na niya yung parang she cut the long story short na yun nga, mangungutang siya ng 1 milyon. 1 milyon mga sombreros Tapos binaba niya sa 500,000 kasi medyo si Sir Alden sabi niya i-check niya yung kanyang account or yung mapapasok na pera sa kanya that month kung kakasya dun sa kanyang budget mga sombreros. Kasi syempre 1 milyon malaki-laki rin yan mga sombreros kahit na alam nating mayaman si Sir Alden tsaka meron siyang business, no, McDonald's. Tapos binaba niya sa 500,000. Yun, no, ang dito mga sombreros, nagpa-process sa mind ni Alden yung gagawin niya na pautangin niya si Ma'am Valin kasi nga bayaran sa condo 80,000, tapos nagbabalak siya lumipat, tapos namatayan siya ng relative and so on mga sombreros. And then si Ma'am Lovely at saka yung asawa niya si Sir Bench ay kasabwat niya, parang nagpatulong siya mga sombreros. And then take note mga sombreros, sa unang key point natin dito, first time na tumawag si Ma'am Valin kay Sir Alden. And hindi nagdala, kasi di ba pag tayo minsan kapag kunwari bihira tumawag yung tao, parang hindi mo naman ganong close, tapos tumawag si bigla, parang nagdadalawang isip tayo sagutin. Pero si Sir Alden po hindi. That's one key point at 1 point mga sombreros para sa generosity at saka kabaitan ni Sir Alden mga sombreros. Tapos na-realize ko dito, no, o pangalawang key point ko pa mga sombreros, nalalaman talaga yung ugali sa mga prank mga sombreros. Kasi may mga napanood ako mga ibang na prank na kunwari utangan, no, kunwari may favor silang hihingin, parang lumalabas yung ugali nila. Kasi alam nila at saka kilala nila, parang alam nila na hindi naka-record, hindi, parang walang ebidensya. Alam niyo yun, may mga napanood ako mga sombreros, to be honest po. Tapos yung pinakatumatak dito yung key point number 3, yung sinabi niya mga sombreros na wag mo na lang ipagsabi sa iba. Alam niyo yun, bihira talaga yung mga tao na ganito yung ugali mga sombreros, na they don't want their charitable deeds or their good work or their helping activity na malaman or ipaalam sa iba. Bihira po yun mga sombreros kasi most of the time parang lalo kapag mga vlogger or mga content creators, mga sikat, no, they want their good deeds to be publicized and to be known by people. And pero hindi lahat mga sombreros, may mga ilang artista, may mga ilang sikat din naman mga sombreros na hindi nila gusto rin na ipapublicize or malaman ng maraming tao yung kanilang ginagawang kabutihan. And that's totally commendable. So yun talaga yung nakapagpatouch sa akin yung sinabi niya na kahit kila Ma'am Valin at saka Ma'am Lovely, talagang dun sila sabi nga niya, sana all, no, sana kasing bait ni Alden, kasing galante, kaya siya binibless na napaganon si Ma'am Valin kasi in fact talagang hiyang-hiya siya, parang nahihiya siya na gawin tong prank mga sombreros, pero they did. Isa sa mga natutunan ko dito mga sombreros, talagang maging hindi siya plastic, no? Hindi talaga plastic si Sir Alden. Kung ano yung kabaitan niya sa harap ng camera, sa personal na buhay, ganun siya mga sombreros. Sana sagutin. Ay, yun ang... What's up, sexy?
Hi, Din! What's up, sexy? Oh, you're so sweet. Anong balita? Wala. Congrats. Gusto ko lang mag-congrats dun sa mga sa mga kaganapan mo. Oh my God. Uy, happy din naman. Thank you naman. Sobrang nakakatuwa, Alden. Sobrang nakakatuwa. Ang dami, you know? Oo, ang galing mo. At least, ngayon na may pandemic, at least ikaw Successful ka. successful ka. Nakaka-inspire ka. Mga business talaga. Yeah, oo. Tsaka nakaka-inspire ka pa rin at least, 'di ba? Meron kang mga ganyan na source of Oo, income. yung live stream. Saka nakakatulong ka sa mga sa live streaming, namibigay Oo. ng mga tablet. Tsaka yung mga live stream mo din, oh my gosh, nanonood din ako mga live stream mo, nakakatulong ka doon. No, wala eh. Parang ang ginagawa ko kasi, yung kinikita ko from the stars din, yun yung pinampaprice ko para umiikot lang siya. Oo, yan. Saktong Yan, sakto din. Oh my gosh, sorry, nahihiya ako. Bakit? May problem kasi ako. Tapat ka, pasensya na. Kasi may problem ako, so, Sige, let me know. sorry, busy ka ba? Natutuwa. Dali lang to. Sobrang I'll cut to the crap, as in, diretsuhin na kita. Yes, yes. Kasi 'di ba, like from the start of the year, medyo nagkaroon ako ng problems like with my dad and everything, all the hospitalization. Yeah. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin ako nakakabayad. Sobrang, wala tayong work ngayon. So, nahirapan din ako with everything like rent, yung mga Yung mga fixed expense. Yes. bills. And I think you know where I'm getting at. Oo naman, of course. Okay lang ba na... Okay lang ba sana na Oh my God, hindi ko baka masabi. pwedeng humiram ako ng pera No sa'yo? problem. Okay lang ba na manghiram ako ng money sa'yo? Pero babayaran ko rin, babayaran kita, promise. As in, Oo like, naman. after everything is over, babayaran kita. Pero baka siguro, baka next year? Of course, mukhang next year pa naman kasi ito eh. Oh my gosh, sobrang bait mo. No, let me know para maayos ko rin yung finances ko ba. Oo. Okay lang bang... Okay lang bang 1 million? Okay lang bang 1 million? Ako po. Teka lang. Sige, tawagan kita. Huwag na, 500 na lang. Hindi. Sige. Okay, wait. Kaya ko naman siguro yung nagbaka sakali lang ako. 500,000. 500K. Balik ako sa'yo. Tawagan kita agad. Ayusin ko lang kasi tingnan ko lang yung mga papasok sa akin this month kung kakayanin ko rin. O, sabihin mo kasi pambayad ng pambayad. Oo, kasi pambayad kasi ng condo and everything. Sobrang desperate times na kasi talaga. kasi yung condo ko, I get you. Kasi yung my condo is 80,000 a month. a month. Tapos, syempre, nag-iisip na rin ako ng pwedeng paglipatan. Nakahanap na naman ako. Sorry, tulungan kita dyan. Tsaka nakahanap na ako maybe sa sa Kasi di ko Forbes. ngayon sa BGC, nakahanap Oo. ng Forbes. Kasi nasa BGC ako ngayon eh. So, baka Alright. pwedeng Sige, Forbes. sige. Okay lang sa'yo? Tulungan kita dyan, don't worry. I'll Talaga? get back to you. Promise. God, Oh my God, sure sure ka, Alden. Oo naman. Huwag mo na lang sabihin sa iba. Kaya na lang na. oh my God, Alden, ang bait mo. Sobrang bait mo, Alden! I'm so sorry! It's a I'm so sorry, Alden. Sobrang sorry. As in, nagsimula pa lang, hindi ka pa sumasagot. Kasama ko ngayon si Lovely tsaka si Benj. Hello, Ken! Hi, Ben! It's a prank! Pinagtulungan daw natin siya. Oh my gosh, nagpapaturo kasi ako. Sobrang kabado ako. Ang bilis na nung process ng utak ko ngayon eh. Hirap lang magsalita ng bad words talaga. Oh, pero in fairness, dun sa 1 million, gusto mo nang ibaba. Pero dun sa half million, dun sa...
Oh my gosh, successful ba? Naniniwala ka ba? Oo, naniniwala ako. Talaga? Oh my God! Grabe, hindi mabait lang kasi talaga si Alden. Sorry. At saka yung sinabi niya na ano, na basta wag ka na lang maingay sa iba, di ba? Para, di ba? Grabe yung wag sasabihin sa iba, yan talaga. Naku, kaya naman talaga ang Alden Richard, sobrang blessed! Ah! Oh, sa akin na lang utang. Ano, magkano gusto mo? Charot. Thank you, Alden. Thank you. Alam mo, guys, hindi ko kasi tinatawagan to si Alden. Ngayon lang ako, feeling ko ngayon lang ako tumawag sa'yo, Alden, no? And he's the type of person that answers you. Grabe, totoong kaibigan. Love you, Alden. Kaya ni Alden, grabe. Di ba sabi sa'yo siya talaga tawagan mo? Paano mo kaya? Isip eh. Kunin, may papasok dito, okay? Tulungan ko si Val kahit slowly, pero at least bayaran lang yung condo niya. Nandun na ako eh. Nakaproseso na siya, may plano na siya kung ano yung papasok sa kanya at ibibigay niya sa akin. Ay, sana all, Char. Grabe. Thank you, Alden. Magbibigay ako ng konting update or konting fact itong mga sombreros. Yung Hotel de Luna, sinasabi nila na parang may umiikot ngayon sa online na gagawin yung Philippine adaptation ng Hotel de Luna na isang South Korean drama series mga sombreros na sobrang sikat din po ito mga sombreros na pinagbibidahan nila Lee Ji-yoon at saka Yoo Jin-go na parang pinalabas to sa South Korea taong 2019. Pero ewan ko lang may mga pictures kasi na kumakalat online pero nung sinearch ko sa GMA or sa ABS-CBN for confirmation ay wala pa po. So wag po tayo maniwala muna. Pero hoping syempre na magkaroon ng Filipino adaptation na sina Sir Alden at saka Ma'am Catherine yung parang kumaga pa minamatch nila na magiging bida. Yun po. So abang-abang lang po tayo mga sombreros pero as of now ay wala pa po tayong confirmation na gagawin nila yung drama series. For the first time ito mga sombreros kapag gagawin nila na drama series sa television, sa national TV mga sombreros. For the first time ito na magtatambal sila kasi sa movie lang sila, di ba? Yung sa Hello Love Goodbye nagtambal. So pero dito sa TV wala pa po. So yun po mga sombreros, no? Ang ating tula para sa vlog na ito ay pinamagatan nating Ikaw Na. Ikaw na talaga, Pops Alden, ang hinahanap-hanap naming maging katropa. Kahit on the spot kasing utangan, ay go na go ka talaga. Naalala ko tuloy sa set ng Hello Love Goodbye, ika'y nanlilibre ng kape. Ikaw na para kay famous Best Actress Catherine, hindi kay Valine. Ang galing din itong si Val, naghanap pa ng kasabwat, sina Lovely at Bench, kaya 3, di pa ginawang 4. Ang bansang Canada ang pinakamalabing na bansa sa buong mundo. Ugaling generous ni Box Office King, lumalabas talaga na tunay at totoo. Pangalawang coldest country ang Russia. Partida, biglaan at first time call pa yon at nirush pa siya sa pera. Pangatlo ang bansang Mongolia. Kahit kalahating milyon pa sana ang utangin ay pinaprocess na niya sa utak niya upang matulungan ang nangangailangang dalaga. Pang-4 sa coldest country ang Norway. Kakaiba talaga ang karakter ni Alden. Kahit sa pagpapautang ay all the way. Ika-5 pinakamalamig ang Kyrgyzstan. Na-touch talaga ako nung sinabi ni Alden pagtulong niya sa iba ay huwag ipagsabi at ipaalam. Ang World Atlas ang ating pinagbasehan sa top 5 coldest countries. Ipanalangin nating lumaganap sa mundong ibabaw at tahanan ang spirit of generosities. Sana po nagustuhan ninyo ang ating tula mga sombreros. Nawa po ay payagan niyo po akong mag-share po ng verses about generosity. Sabi po dito sa unang verse, Luke chapter 6 verse 38. Sabi po, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Ito mga sombreros, pag nagbigay ka daw, ay kumbaga pa ibibigay, parang ibabalik din sa iyo mga sombreros. Kung ang binigay mo,
siya rin yung ibabalik. Parang yung principle ng reaping or yung planting and harvesting. You sow or you reap what you sow. Kumbaga pa, kung ano ang tinanim mo, kung kabutihan ang itinanim mo, kung pagiging mapagbigay ang tinanim mo mga sombrero sa iyong kapwa, ay yun din po ang ibabalik ng Diyos sa iyo. Sabi dito, good measure, pressed down. Kumbaga pa, hustong takal. Kung ano yung measurement o kung nagbigay ka ng marami, kung nagbigay ka ng kaunti, ay yun din po ang ibibigay sa iyo mga kasombreros. Pero yung negative side dito mga sombreros, kapag yung ginawa mo sa kapwa mo ay masama, so kung gaano kalaki, ganun din po kalaki ang ibabalik at saka ipapataw sa iyo mga sombreros. Hindi man tao, but God will be the judge. He will be the punisher or the rewarder. Either of the two mga sombreros. Kapag maganda yung ginawa mo, pagpapalain ka, He will be a rewarder. And kapag masama naman, He will be a punisher. Hindi yun para pahirapan ka ng walang dahilan. Kasi ang tao rin naman ang gumagawa ng ating kapalaran mga sombreros. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Alright, so next verse po natin mga sombreros ay Proverbs 11:24 to 25 mga kasombreros. For there is one who scatters, yet increases more. And there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. Ito yung sasabi natin mga kasombreros na kapag kaunti ang iyong ibinigay, or kapag nagdadalawang isip ka pa na magbigay, parang masama pa yung loob mo na nagbibigay, ay naku po, hindi po yan maganda. Okay? Sabi niya, there is one who scatters, yet increases more. Yung mga nagbibigay, yun pa ang ini-increase mga kasombreros, and that is true sa life po ni Sir Alden. And there is one who withholds more than is right. Kumbaga pa, yun na sana yung bibigay mo, parang masama yung loob mo, ay yun po yung nagli-lead sa kahirapan. Next verse po natin mga sombreros ay 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7. Sabi po dito, but this I say, this was Apostle Paul, he who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows bountifully will also reap bountifully. Ito yung sasabi natin mga sombreros na kapag kokonti, yung sasabi sa Proverbs 11:24 to 25, na kapag kaunti yung iyong binigay, ay kakaunti rin yung ibibigay sa iyo pabalik. Tapos kapag maraming yung binigay, ay marami rin ang pagpapala sa mga sombreros. Pero dapat nasa mindset natin mga sombreros na kapag nagbibigay tayo, yung bigay hindi yung utang or hiram, huwag tayo mag-expect ng kapalit kapag nagbibigay tayo sa tao. Kasi ang Diyos hindi yan bulag. He knows exactly what to do to you mga kasombreros. Sabi dito verse 7, so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Ayun, mahal ng Diyos mga kasombreros. Love na love ni Lord ang mga taong cheerful giver. Yung nagbibigay ka ng masaya, nagbibigay ka ng may tuwa, nagbibigay ka ng may galak sa iyong puso mga kasombreros. Ang ganda kaya at saka ang sarap sa pakiramdam ng mga kasombreros na binibigyan ka tapos yung nagbibigay sa iyo ay parang natutuwa pa. May mga tao kasing ganon, yung kanilang love language ay giving. Kumbaga pa kind sila or generous. By the way mga kasombreros, ang pagkakaiba ng kindness at saka generosity, ang kindness to or yung kind na tao ay kahit na kakarampot na lang yung meron sila, yung walang-wala rin sila, ay binibigay pa rin nila kung anong meron sila. Yung generous naman po, ito yung mga taong umaapaw na yung blessing, umaapaw na yung kanilang pagpapala, umaapaw na yung meron sila, tapos ibinibigay nila sa ibang tao, o parang surplus yung binibigay nila sa mga sombreros. Kapag tinlupan mo yung gantangan ng bigas, yung sobra, yun yung binibigay nila. So that's generosity. Although malaki talaga ang pagkakaiba. Yung kind kasi na tao, kahit na maghirap pa siya, kahit na nahihirapan siya, magbibigay siya. Yung sa generous naman ng mga tao, yung labis-labis na yung meron sila, kung kaya sila nagbibigay. Okay? Pero yun nga, either of the two is applicable. Ang last verse po natin mga sombreros ay Matthew chapter 6 verses 3 to 4. Sabi po dito, but when you do a charitable deed,
Do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in a secret, and your Father who sees in secret will Himself reward you openly. Ito mga samaras yung sinabi ni Sir Alden kanina na wag mong ipaalam sa iba. Tama yon. And very strict. Kumbaga pa, napaka-stricto ng commandment dito ni Lord mga sombreros when it comes to doing kindness or charities sa ibang tao. Okay? May mga iba namang sinasadya talaga na ipaalam, may iba na kahit ayaw ipaalam, yung iba talaga gumagawa ng kumbaga pa parang way na malaman na ipaalam sa publiko. Kagaya ni Sir Alden, kahit na minsan na gusto nila private, no, talaga yung mga tao talagang kinukuhaan tapos pinopost, no, hindi na po nila kasalanan yung mga stress, pero ang heart nila talaga is do the charitable acts or charitable deed in secret. And yun po mga stress, no, sabi dito, huwag mong hayaan na yung kanang kamay mo or kaliwang kamay mo malaman na gumagawa ng kabutihan. Kung yung kanang kamay mo ay tumutulong, yung kaliwang kamay dapat hindi siya nakakalam. Very parang metaphor or personification mga sombreros ang ginawa dito ni Lord Master, or sinasabi ni Lord dito mga sombreros na meaning po ay talagang secret. Kumbaga pa walang sino man ang dapat makaalam na tumutulong ka, no, na gumagawa ka ng mabuti. Pero yun nga, minsan hindi talaga naiiwasan na nasasabi or talagang nalalaman ng ibang tao, ganyan mga sombreros, no? Pero nga, mas nakakataba ng puso at saka mas, kumbaga pa, nakaka-magnet ang mga taong ganun, na yung kabaitan nila, yung pagtulong nila, hindi nila, kumbaga pa, pinagyayabang sa iba. Kasi may mga taong ganun na pinagyayabang nila yung kanilang tulong, yung kanilang kindness, mga sombreros. Pero yun po, no, dapat, sabi dito, no, kasi kapag secret mo siyang ginawa, yung tatay natin sa langit, alam yung ating ginagawa, and He will reward us openly. Kapag ano naman tayo mga sombreros, ito, practical advice, na yung pagiging generous natin or pagiging kind natin, kapag kaya lang natin mga sombreros, kapag kumaga pa hindi na natin kaya, i-control din po natin, kasi kumaga pa parang hindi na kaya ng loob mo o ng bulsa mo o ng kakayanan mo mga sombreros as a whole, ay kumbaga pa ibibigay mo pa yung meron ka. So pero nasa inyo na po yun. Pero practical advice, kung meron lang, no, kasi hindi mo naman kaya ibigay yung wala ka mga sombreros. Kagaya natin, for example, no, hindi natin kaya ibigay yung 1 million or ilang magkanong amount yan. So hindi natin, huwag natin pilitin ang ating sarili, kasi magpo-fall tayo dun sa 2 Corinthians 9:6-7 na para magiging labag sa loob natin. Hindi na tayo magiging cheerful giver. Hindi na ikatutuwa ng ating puso yung pagtulong or pagbibigay sa iba, kung ganun po ang mangyayari na napipilitan ka. Okay? So yun lamang po mga sombreros, and maraming salamat po sa mga nagsusubscribe, sa mga nagpa-follow, sa mga nagpo-comment, sa mga nanonood, syempre sa mga Pilipino dito sa loob ng bansa, maging sa buong mundo, sa France, sa Dubai, sa Kuwait, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Australia, sa Denmark, sa Germany mga sombreros, maraming salamat. Sa Nigeria, meron din po doon, sa Sudan, meron din po mga sombreros, sa Hong Kong, sa Canada, sa America, sa Oklahoma, sa California, sa Los Angeles, sa Sacramento. Maraming salamat po dyan mga sombreros sa mga nanonood. Nawa po ay pagpalain po kayo, at sa mga countries pa po na hindi ko mabanggit, maraming salamat po sa sumusubaybay, at pagpalain po nawa kayo ng ating Panginoong Hesus, maging at kasama ang inyong buong family. See you sa next segment mga sombreros, at paalam! Bye-bye! Bye-bye Kathleen fans! Bye-bye kasombreros! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!